Iniimbestigahan na rin ang Department of Justice sa magkapatid na Senador Mark at Camille Villar. Gayon din ang kanilang inang si dating Senadora Cynthia Villar. Lumalabas kasi sa investigasyon ng DOJ na abot sa 18 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Las Piñas ay na-award sa isa nilang kamag-anak na kontratista. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga Villar. At may unang balita, si Salima Refran. Department of Public Works and Highways Secretary si Senador Mark Villar mula 2016 hanggang 2021, Administrasyong Duterte. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw noong panahong yon, nakuha ng pinsan niya ang mga kontrata sa infrastructure project sa Las Piñas, ang baluarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. 18 billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw flood control projects ang nakuha ng pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano man maisip mo, yun na yun. Kasama yan, lahat, in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan, kasama yan. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also a senator, ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Iniimbestigahan rin ng kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. From Cynthia to the contractor is third degree. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 60 tinawag na kontratista o mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may koneksyon sa mga kontratista. Everybody knows about it in Congress that many of their colleagues are contractors also. And that this is a prohibited activity. It's not known, I don't know if that's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address, and we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Samantala, inulat rin ni Remulla na aabot na sa 200 ang mga personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Una raw paharapin sa mga reklamo ang mga malilinaw na paglabag sa batas tulad ng ghost projects. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.